Kung bago ka lang dito sa loob ng application at gusto mong maging mas handa sa pag-host, ang video na ito ay para sa'yo. Sobrang daming mga bagong host na nagkakamali sa umpisa. Minsan, hindi nila alam na ang maliit lang na pagkakamali ay maaaring makakaapekto sa kanilang live experience. At syempre sa paglago ng kanilang audience. Sa video na ito ay isi-share ko sa inyo ang 10 karaniwang pagkakamali ng mga Popo host at mga simpleng tips na rin para maiwasan ang mga ito. Kaya naman kung gusto mo ng mga ganitong klaseng topic, para sa Popo at para sa ibang mga earning apps na din, huwag mong kalimutang i-share ang video natin, i-like, at syempre i-subscribe po ang aking YouTube channel at paki-on na rin ang notification bell para maging updated kayo every time na meron akong ipopost. Sa mga wala pa nitong ating application ay available lang po yan sa aking pinned comment section or description below kung kayo ay tamad pumunta sa my Play Store or di kaya sa App Store. In case naman din na gusto nyong mag-join sa agency, feel free po na i-enter yung aking agency code, optional po, walang sapilitan. At kung baka sakali naman gusto nyong mag-agent dito sa loob ng app, available din po yung ating link, ilalagay ko na lang po sa baba. So tara, umpisahan na natin. Start muna tayo sa pang-10 mga mema ko. Ito yung hindi nagbabasa ng mga guidelines. Bago kayo mag-live, mahalagang basahin po yung rules or yung guidelines ng application para syempre mas maunawaan nyo yung mga patakaran. Kapag kasi alam nyo yung patakaran sa app, makakatulong ito para maiwasan nyo magkaroon ng violation o di kaya mga warnings. Kapag mayroong bagong update sa app, ugaliin nyo ang tingnan yung mga announcement dito para kayo ay updated. Pang-siyam dito mga mema ko, ito yung hindi nga po stable yung inyong internet connection. Isa sa mga pangkaraniwang dahilan kung bakit umaalis ang mga viewers or di kaya mga audience natin sa ating live ay yung mahina po yung ating internet connection. Di kaya naglalag tayo, hindi maiintindihan yung ating mga sinasabi. Nagdidikit-dikit yung ating mukha sa screen. O di kaya paputol-putol yung ating live. Sino bang gaganahan na viewers mo ang manood kung ganon? Kaya mas maganda na mag-invest kayo sa inyong internet connection. Piliin nyo po yung pinakamalakas na internet connection, lalo na kung nagla-live kayo dito sa loob ng application. Maliban sa kailangan natin ng stable internet connection, kailangan din po natin dito ng sapat ng battery sa ating mga cellphone. Alangan namang magla-live tayo, ipalubat na tayo, di ba? So, bago kayo mag-live, 1 hour before kayo mag-live, i-full charge nyo na po yung inyong mga cellphone. Next, dito mga mema ko, ay pangit po ang inyong lightning at ang inyong audio. Dito sa loob ng application, kapag nagla-live kayo or isa kayong ganap na live streamer, hindi mahalagang mamahalin na gamit. Minsan dito, sapat na ang maliwanag na ilaw, tahimik na lugar, malinis na background, at syempre, maayos na audio. Kapag malinaw kang nakikita at naririnig, mas komportable ang mga viewers mong manatili sa live mo. Next dito mga mi ay tahimik po na live. Isa sa mga challenge talaga kapag beginner ka dito sa pagla-live ay ang hindi mo alam kung ano ang sasabihin mo. Pero mas okay na kahit konti lang ang viewers mo pa, huwag kang tumahimik. Dito sa live mo, para hindi ma-bored ang mga viewers mo, pwede kang magkwento tungkol sa mga daily life mo, mga hobbies mo, favorite food mo, mga movies, music, mga travel, and simple lang na question and answer. Mas gusto kasi ng mga viewers ang isang host na palaging merong interaction. Next dito mga mi ay hindi mo pinapansin yung iyong mga viewers. Kapag merong bagong pumasok sa inyong live, batiin agad sila kahit pa level 1 yang mga yan. Kapag merong nagko-comment, syempre sagutin mo sila. Batiin nyo sila sa simpleng pamamaraan like, hello, kumusta kayo, mga ganon, para ganahan naman yung viewers nyo. At syempre, maramdaman nila na welcome sila sa live mo. Next dito ay ito po yung inconsistent ang pagla-live. Yes, sobrang dami nito dito sa loob ng application na paiba-iba po yung live nila or yung oras po ng pagla-live nila. Kasi nga siguro busy din sila, ito lang yung time nila para makapag-live sila, meron silang mga trabaho, merong mga duty, ganon. Pero kasi mga mi, kung paiba-iba po yung oras ng live natin, mahihirapan po yung mga viewers na maabutan tayo. Kaya naman, mas maganda na meron ka talagang regular schedule para dito.
Halimbawa na lang ng Monday to Friday. And for example naman sa oras from 8 a.m. hanggang 10 a.m. Okay na po yan. As long as nami-maintain nyo po yung oras po or yung schedule po sa pagla-live nyo. Para alam po ng viewers kung anong oras sila mag-aabang sa'yo. Next dito mga mi, ito yung madaling sumuko. Ayan, bilang isang 4 years na dito sa loob ng application, iilan na lang talaga yung kayang magpatuloy kahit nahihirapan dito sa loob ng application. Madalas kasi yung mga bagong user dito is gusto agad-agad merong resulta. Ayan, sumusuko agad kahit kunting nahihirapan lang sila. Dito kasi sa loob ng app mga mi, minsan talaga may araw na wala or kakaunti lang yung viewers. At normal lang yun. Parang negosyo lang yan. Minsan meron, minsan wala kang sales. Anong magagawa mo? Part na yon ng negosyo. So dito, sa loob ng app, part na rin po yan ng trabaho mo bilang isang live streamer. And lagi nyong itatak sa isipan nyo na lahat po ng successful na host dito sa loob ng application, kahit man hindi po sa loob ng Popo app, sa lahat po ng mga earning application, kapag meron kayong nakitang successful na host, lahat yang mga yan ay nagsisimula sa zero or sa maliit lamang na audience. Tapos, hindi sila sumusuko at nagtuloy-tuloy lang sila. Ang pinaka-importante kasi dito, yung consistent lang tayo talaga. Parang sa pagkuha lang ng mga pangarap natin, kahit pagod na tayo, basta para sa pangarap natin, tuloy-tuloy lang tayo. Ganon. Ganon din dito sa loob ng application. Ayun nga, consistent ka dapat, meron kang pasensya, at syempre, patuloy sa pag-aaral dito sa loob ng application. Next dito mga mi, yung walang plano sa live. Isa din po yan sa mga pagkakamali ng mga baguhang host dito sa loob ng application. Nagla-live lang, walang plano kung ano ba yung mga gagawin nila sa live. Basta lang maka-live. Kasi nga, dito sa loob ng application, alam naman natin na kahit wala tayong content dito, basta nakatunga nga lang tayo, meron na tayong 1,000 ping points kung natapos natin yung live. Pero mas okay din siya mga mi kung meron tayong plano bago tayo mag-live kung ano ba yung mga pwede natin gawin sa ating live. Kasi dito, pwede tayong makakuha ng mga viewers, ng mga gifters, o di ba mas malaki pa sa 1,000 ping points yung makukuha natin. So dito, bago mag-live, dapat meron na kayong simpleng outline. Like for example na lang ng kwentuhan, ayan, Q&A session, at iba pa dito mga mema ko. Mas magiging maayos kasi yung flow ng live mo kapag meron kang mga ganong sistema. Next dito mga mi, pwedeng hindi kayo nagpapakita ng magandang attitude habang nagla-live kayo or bilang isang live streamer. Dito, ugaliin nyong maging magalang at positibo palagi. Iwasan nyong makikipag-away or magsagot ng mga negatibong komento galing sa ibang user. Mas gusto kasi ng mga viewers na kalmado yung isang host, magalang, at syempre welcoming. Pang-last na tayo mga mi. Ito, sobrang dami din yung makaka-relate nito at sobrang dami kong mga kakilala na ganito. Umaasa sa mabilis na resulta. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng mga host na nag-uumpisa pa lang. Kasi dito sa loob ng platform, kahit saan po yan, hindi agad-agad dumarami yung mga followers and viewers natin. It takes time, months, minsan year pa talaga. Ang pagbuo ng audience kasi ay nangangailangan ng matinding oras, consistency, at patuloy na pag-improve sa bawat content ng isang host dito. Huwag kayo agad mawala ng pag-asa kung mabagal man ang simula nyo. At iyan nga ang ating 10 karaniwang pagkakamali ng mga baguhang host dito sa loob ng application. So sana nga po ay meron kayong natututunan sa video na ito. Kung meron pa kayong mga ibang katanungan, meron pa kayong gustong gawa natin ng video, tips, tutorial man yan, regarding dito kay Popo app at sa iba pang learning applications, huwag kayong mahiyang mag-comment po sa ating comment section para gagawan ko po yan sa next video natin. By the way, kung kayo nga po ay mga Popo Live application user, Tango, StarMaker, Bigo, Miko, at marami pang iba, tapos naghahanap kayo ng murang mabibilhan ng coins para dito, alam nyo ba na si KukoDP ay nagbebenta nga po ng sobrang mura lamang. Dito ay open po sila 24 hours tapos sobrang bilis lamang ng kanilang transaksyon. Paano nga ba kayo makakapunta sa kanilang shop? I-click nyo lang syempre yung mga link na nasa pinned comment section or description below and automatic na kayong makakapunta dito sa kanilang shop. Dito mga mi, makikita nyo po agad-agad yung sobrang daming mga live streaming applications
and mga viral games na kinaaadikan ng mga gamers ngayon. Kung halimbawa nga po ay gusto nyong bumili ng coins para kay Popo, syempre i-click nyo lang yung app, mag-enter lamang kayo ng ID number nyo, pumili kayo ng package. Dito, sobrang dami pong package na available sila. Minimum dito, 1,000 coins. Yes, pwede kayong makabili ng coins dito na 1,000 pesos. Kung gusto nyo rin ng malaki, syempre meron din po silang malakihang package. Kayo na lang yung bahalang pumili para dito kung ano yung mga gusto nyo. After nyo makapili, syempre mag-send payment na kayo. Dito sila ay tumatanggap ng payment via GCash, PayMaya, KuCoin, bank transfer, and marami pang iba. Maliban dito mga mema ko sa murang coins sa kanilang binibenta, alam nyo ba ay sila din namimigay every week ng mga coins. Yes mga mi, kung kayo ay nakafollow sa aking bagong FB page, sure ako na alam nyong every week kaming namimigay ng mga tag 10,000 yellow coins dito. Kaya naman kung hindi ka pa nakafollow sa aking FB page, mag-follow ka na ngayon at maki-engage ka. Basahin nyo lang po yung mga mechanics na pinupost ko sa may comment section po ng bawat video na ina-upload ko. Baka sakaling kayo po ang mapipili natin. Kasi dito every week namimigay kami ng tag 10,000 yellow coins sa 10 tao po. Kaya naman ano pang inaantay nyo? Mag-follow na kayo sa aking bagong FB page and bumili na rin kayo ng coins dito kay KukoDP bilang isang suporta na rin. Yan lang muna for today's video. Sana nga po nakatulong sa inyo ang video na ito. Thank you for watching. See you on my next one. Bye!